Nawalan na ng pag-asa sa buhay si Arturo Parcon, 56 na taong gulang, residente ng Barangay San Fernando, Cabihao, Nueva Ecija, nang malaman niyang siya ay may sakit na diabetes. Lalo na nang ibalita ng kanyang doktor na kailangan ng putulin ang kanyang kaliwang paa, dulot na rin ng lumalala niyang karamdaman. At noong nakaraang taon, tuluyan ng pinutol ang isang paa nito. Tila nagunaw ang mundo ni Mang Arturo, lalo na nga at kinakailangan niyang maghanap buhay upang maitaguyod ang kanyang pamilya. Marami pa akong pangarap na parang nalusaw na lang na wala. Minsan pati yung pagkain ko apektadong kasi walang sabi ko, paano na lang to, wala na atang. Oo, totoo, nakakalakad ako. Pero paano naman para ako'y buhay na patay. Dahil wala naman akong magagawang trabaho para kami makakakain ng maayos. Sa kabila nito, sinikap ni Mang Arturo, katuwang ang kanyang 52 taong gulang na kabiyak na si Aling Evelyn, na mabuhay at mapag-aral ang 3 nilang anak. Pero hindi na nakatuntong ng kolehiyo ang 2 nilang anak na lalaki dahil maagang nag-asawa ang mga ito. Ang anak na babae lamang ng mag-asawa ang tanging nakatapos ng isang vocational course. Ngunit dahil na rin sa bokasyonal lamang ang natapos nito, hirap ito sa paghahanap ng maayos na trabaho. Bago daw magkaroon ng diabetes si Mang Arturo, pagmamaneho ng truck sa isang junk shop ang kanyang trabaho na siyang pantugon nila sa mga pangangailangan sa araw-araw. Habang si Aling Evelyn naman ay namamasukan bilang isang kasambahay sa kanilang lugar. Dati, 3 beses pa umano sila kumakain sa loob ng isang araw. Ngunit ngayon, halos madurog ang puso ng mag-asawa dahil hindi nila maibigay kahit simpleng almusal, tanghalian at hapunan para sa kanilang mga anak at apo. Ano gusto ulam? O, bili kayo, mayroon tayo. Ngayon, wala naman akong magagawa. Matagal nang iniinda ni Mang Arturo ang kanyang sakit na diabetes. Ngunit dahil salat sa buhay, hindi niya nagawang ipasuri ang kanyang kalagayan. Sa hindi inaasahan, ang kalbaryo ni Mang Arturo ay nadagdagan pa nang si Aling Evelyn ay halos panawan na ng paningin. Si Aling Evelyn mayroon palang glaucoma at ayon daw sa doktor na sumuri sa matanda ay maaari itong tuluyan ng mabulag kapag hindi pa maoperahan sa lalong madaling panahon. Ang bagay na ito ay lalong nagpabigat sa mga patong-patong na pasanin at suliranin ng mag-asawa. Kaya lang nakaaninag pa ako hanggang 30 ng siguro mga June. Gustuhin man ni Mang Arturo na maipaopera ang mga mata ng asawa ay wala naman siyang magawa dahil sa problema sa pera. Bagaman nawala ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang katawan, nananatili namang buo ang determinasyon ni Mang Arturo na bumangon at lumaban para sa kanyang pamilya. Ang sitwasyon ng pamilya Parcon ay tumawag sa pansin ng kanilang kapitan na si Rolando Bautista at dahil sa awa, nagbaka sakali ang kapitan na lumiham at humingi ng tulong sa 2 taong alam niyang hindi magdadalawang isip na magbigay ng kalinga para sa mga nangangailangan. Si Governor Oye Umali at kabiyak nito na si 3rd District Representative Cherry Umali. Naging mabilis ang pagtugon ng mga umali sa apilang tulong ni Kapitan Rolando para sa mag-asawang Arturo. Kagyat na inatasan ni Governor Oye ang mga kawani ng PSWDO o Provincial Social Welfare and Development Office upang alamin ang tunay na kalagayan ng pamilya Parcon at kaagad na maibigay ang mga kinakailangang tulong ng mga ito mula sa lokal na pamahalaan ng Nueva Ecija. Binisitang muli ng mga taga-PSWDO ang mag-asawang Arturo at Evelyn sa kanilang tahanan, hatid ang isang magandang balita. Halos mapaiyak sa tuwa ang mag-asawa nang iabot na ng mga taga-PSWDO ang 10,000 piso na pinansyal na tulong para sa kanilang pamilya.
Bukod dito, una nang naipaabot ang bagong tri-bike kay Mang Arturo at 2,000 piso para sa pagsisimula nito sa pangangalakal ng mga bote, bakal at iba pang junk products. Naitakda na rin ang operasyon ni Aling Evelyn upang tanggalin ang katarata nito sa mata na layong maibalik sa dati ang kanyang paningin. Yung malaking tulong po sa akin yun. Kung kahit hindi man ako masyadong makakita, kapkaaninag ako. Malaking tulong yun sa mga anak ko. Kasi po kahit yung mga apo ko, mababantayan ko. Makapagtrabaho ako ng pag nakakita ako. Kahit makaaninag lang po ako. Sobra-sobra ang pasasalamat ni Mang Arturo at Aling Evelyn sa ama at ina ng lalawigan na si Governor Oyi at Congresswoman Cherry sa natanggap nilang tulong. Para sa kanila, dumaranas man sila ng mga dagok sa buhay, hindi naman nawawala ang mga taong tulad ng mag-asawang Oyi at Cherry na handang umagapay at magbigay ng kanilang kalinga para sa tulad nilang salat sa buhay. Para sa Balitang Unang Sigaw, ako po si Mary Joy Perez.